So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, medyo nabubulshitan lang talaga ako guys, no? Dito sa mga DD-list vlogger, pati nga dito sa mga vlogger ni Kibuloy. Hindi ko alam kung mahal nyo si Kibuloy pero parang ang ginagawa ninyo, ginagawa nyong masama pa ang imahe ni Kibuloy. Oo guys, mabantot na nga yung pangalan ng pastor nyo, pinapabantot nyo pa. O, bakit? O, ito yung balita, guys. Natatawa na lang ako. Isa to, guys, sa mga mga kasama noon na pumunta doon sa Hong Kong. Isa po ito sa mga vlogger na napunta sa Hong Kong dahil nga sa pagsisisip-sip dito kay Kibuloy, pati na din sa administrasyon ni President Marcos. Isa din to sa mga endorsers ng ng Waxis. O, ano yung sabi dito sa balita? Pastor Kibuloy, nakaalis na sa bansa, sakay ng helicopter. O see? Ang bantot na nga ng pangalan ni Kibuloy, pinapabantot nyo pa. Pinapapangit nyo pa yung pangalan. Fake news. Di ba? Although, pwede nating sabihin na totoo. Kasi mayroong mga balita nung nakaraang linggo na itong si Kibuloy daw ay posibleng nasa China na. Yan yung mga balita nung nung nakaraang araw na pinag-aaralan nila kung itong si Kibuloy ay tawag dito ay lumipad na nga ng ibang bansa papunta ng ng China. So pwedeng totoo itong content ni ng pambansang langaw. Kaya nga lang nung pinanood ko, wala namang video na pinakita na itong si Kibuloy ay ay sumakay ng helicopter. Kumbaga clickbait ba? Alam niyo yung clickbait? Yung sa title pa lang mamamangha kayo pero pag pinanood nyo out of context. Anyway, choice din naman nila na sirain itong imahe ni Kibuloy. Alam nyo, sira na nga yung image ni Kibuloy, sinisira nyo palalo. Pero hindi na din ako magtaka kasi vlogger to ni Kibuloy. Posible din na baka itong si Kibuloy ay nandun na sa ibang bansa. Kasi nga, unang-una may chopper siya. Kakampi siya ni Digong. Na si Digong, isang big fish sa loob. Big fish na humahawak dito kay Kibuloy na pwede nilang gawin na backdoor, 'di ba? Ang Davao para makaalis ng bansa itong si Kibuloy. Pero yung punto natin dito, bakit ganito naman yung title mo na parang sinasabi mo na ito talagang si Kibuloy ay walang pakundanga. Alam niyo yun guys, yung walang pakialam sa batas. Anyway, choice mo din na sirain itong si Kibuloy. Sabi ko sa inyo guys, walang kwenta yung vlogger ni Kibuloy. Kayo yung nagpapahama kay Sara Duterte at kay kay Kibuloy. 'Di ba? Yung mga paggawa-gawa niyo ng fake news. Nung isang araw, merong nag-content. Ngayong June 20 daw, merong magaganap na people power para nga po dito sa impeachment kay President Marcos. Ganun po katitindi gumawa ng fake news itong mga DD-list vlogger. Well, trabaho po talaga nila yun guys, na sirain itong imahe ng ating presidente at imahe ng administrasyon na gumagawa ng tama. Pero ang tanong, nasaan na nga ba si Kibuloy? So yung huli po nating update kung nasaan si Kibuloy ay meron na pong na-receive na information itong si Ben-Hur Abalos at yung Philippine National Police. So yung information po, yung huli nating update yung information po ay nanggaling po mismo dito nga po sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga miyembro po ng KOJC ni Kibuloy na itinuturo itong si Kibuloy sa mga posibleng kinaroroonan niya doon sa Davao. Kumbaga, ang nangyayari ay tinataksil po ng KOJC itong si Kibuloy. O paano ba naman hindi tataksilin? 10 milyon ba naman, 'di ba? O 10 milyon ba naman ang offer sa'yo? Sino ba namang hindi magtataksil doon? Ikakanta mo lang itong si Kibuloy. Tapos si Kibuloy, alam niyo naman na pinaghahanap ng batas, 'di ba? So, natural po talaga, basta mayroong pabuya, ginto nga kung may tuturing itong si Kibuloy. Kung kaya't, sino ba naman ang hindi masisilaw dyan? Isusuko mo lang yung kriminal, di ba? Magbibigay ka lang ng information kung nasaan, tapos meron ka ng matatanggap na 10 milyon. At kaya nga din po pala nahuli
Itong si Pauline Canada, dahil din po yan sa isprikitik, sa mga isplok, 'di ba? Sa mga tipster na nandun din po mismo, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nahuli itong si Pauline Canada kasi nga, dahil din sa mga tipster na ang nagturo din mismo ay mga kasamahan nila sa KOJC. Kumbaga, ipinagkakanuno sila. Kumbaga, may hudas sa KOJC. Actually, hanga ako sa KOJC na nananalig sa katotohanan, na pinapanindigan nila ang katotohanan na dapat naman talagang mahuli ang isang pugante, ang isang mayroong pagkakasala sa batas, ang isang allegedly rapist, tas yung pinaka minor na rape niya ay di umano 12 years old. Tama nga naman, kaya nga saludo ako. So, yun po yung yung huli nating balita na itong si Kibuloy ay itinuturo na nga ng KOJC. Pero nung mga nakaraang araw, ang balita, itong si Kibuloy ay nag-flew away na sa China. Pero nung tiningnan naman sa Bureau of Immigration, wala namang Kibuloy na nakasulat doon. So itong tinutukoy ni Pambansang Langaw is yan, 50-50. Posibleng totoo, posibleng hindi, or talagang for the views. Yan yung pinapakain niya sa pamilya niya Yung basta kumita lang siya ng kakarampot dito sa YouTube, yun na talaga. Syempre, anti-government to kailangan kumita. Yung pamamaraan para kumita sila is, ang gagawin nila, gumawa ng fake news, sumanib dito sa mga masasama. Syempre, may pondo to. Si Kibuloy ba naman, 'di ba? Kibuloy ba naman? So, talagang may pondo yan. Pero, hindi po yan totoo, guys. Wala pong katotohanan yung sinabi ng vlogger na yan na si Kibuloy daw po ay pumunta ng sakay ng isang eroplano. Hindi po yung totoo. Huwag kayong magpapaniwala mga minamahal. Ayoko po na nakakarinig kayo ng fake news. Ako na mismo yung magbe-verified kasi according to our reliable sources na mga kababayan natin doon sa Davao, hindi naman nila nakita na nandoon si Kibuloy, pero yung mata po ng PNP ay nakatutok po doon po sa kinaroroonan ng mga property ni Kibuloy, and so far wala pa naman silang nakikita. So basically, pero ang sabi si Kibuloy is malabo lang talagang mahuli diyan sa Davao, pero diyan po sa Davao nagpaparoon itong si Kibuloy, pero hindi pa naman to nakakaalis ng bansa. Wala pa namang information coming from the Bureau of Immigration. Kaya huwag kayong magpapaniwala dito. 100,000 yung views nitong hayop na to. Nag-fake news ka lang, kumita ka na ng 100K. Ganyan po guys ka titilok itong mga ni Digong. Ganyan po ka fake news. Oo, yan po yan sila. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan mga minamahal. Iniiwas ko na po kayo sa kasamaan. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.